Gusto mo bang mag-invest at kumita sa real estate pero wala kang milyong piso? Alam mo ba sa halagang less than 5,000 pesos as of this recording ay pwede ka nang mag-umpisa ngayon. Posible ito sa pamamagitan ng REITs o Real Estate Investment Trusts. Ano ba ang best REIT to invest? At sa dulo, ipapakita ko rin kung paano ka makakapag-invest sa REITs step by step. Pero bago yon, ano ba ang REITs? Ang REITs ay isang uri ng investment na nasa stock market. Ito ay company din tulad ng Meralco at Jollibee. Pero ang business nila ay pagmamay-ari at pagmamanage ng mga income-generating real estate properties tulad ng mga malls, hotels, office buildings at iba pa. Kapag bumili ka ng shares ng isang REIT, nagiging shareholder ka rin ng kumpanya. Ibig sabihin, may bahagi ka rin sa kinikita nila sa pamamagitan ng dividends. At speaking of kinikita, paano kumita sa REITs? Actually, may dalawang paraan para kumita sa REITs, pero dun muna tayo sa passive income na part. Number 1, dividend income. Kapag may hawak kang shares ng isang REIT, pwede kang makatanggap ng cash dividends. Sa Pilipinas, required ng batas ang mga REIT na ipamahagi ang hindi bababa sa 90% ng kanilang distributable income sa shareholders bilang dividends. Kaya karamihan sa mga REIT ay nagbibigay ng dividends quarterly o 4 na beses sa isang taon. Sa madaling salita, para kang kumikita sa mga pinapaupahang properties nang hindi mo kailangang bumili ng office building o mall. Ito ang proof ng mga dividends na natanggap ko ngayong taon mula sa REITs na hawak ko. So far, nakatanggap na ako ng around 500 pesos. Magkano naman ang pwede mong kitain? Depende ito sa bilang ng shares na hawak mo at sa cash dividend na i-declare ng REIT. Halimbawa, nung nakaraang quarter, nag-declare ang A-REIT ng 0.62 pesos cash dividend per share. Sa screenshot na to, 100 shares pa lang ang hawak ko, kaya 62 pesos gross ang natanggap ko. Ngayon, nasa 3,000 shares na ang hawak ko dito. Kung halimbawa, 0.62 pa rin ang i-declare nilang dividend sa next quarter, kaya 1,860 pesos gross ang posible kong matanggap. Kung pareho rin ang dividend sa 4 na quarters at hindi na ako magdadagdag ng shares, pwede ako makatanggap ng humigit kumulang 7,440 pesos gross dividends sa loob ng isang taon. Number 2, capital appreciation. Ito yung pagtaas ng value ng REITs na hawak mo over periods of time. Halimbawa, bumili ka ng REIT sa halagang 2 pesos per share. Tapos, pagkalipas ng maraming taon, naging 5 pesos per share na ito. Kung ibebenta mo yan, kikita ka na ng 3 pesos kada share. Parang buy and sell din ang concept. Buy low, then sell high. Ang kaibahan lang, habang hinihintay mong tumaas ang value ng REIT mo, pwede ka pa rin makatanggap ng dividends. At kung gusto mo, pwede mo rin i-reinvest ang mga dividends na to para mas dumami pa ang shares mo at mas lumaki pa ang future dividend income mo. Now, ano ba ang pros and cons ng REITs? Doon muna tayo sa pros. Number 1, low capital. Ito ang investment na hindi mo kailangan ng hundreds of thousands o million. As of this recording, kahit less than 5,000 pesos, pwede ka na magsimulang bumili ng REITs at makatanggap ng dividends. Sa katunayan, ang isa sa pinakamurang REIT ngayon ay ang RCR, na nasa around 710 pesos lang ang minimum investment. Number 2, pwedeng panlaban sa inflation. Maaari itong maging magandang hedge laban sa inflation. Kadalasan may rent increase ang lease contract sa mga tenants. Ibig sabihin, habang tumataas ang presyo ng mga bilihin, maaari ring tumaas ang renta ng mga properties na pag-aari ng REIT. Kapag lumalaki ang rental income nila, posible ring lumaki ang dividends na makuha ng shareholders. Bukod dito, habang tumatagal, may posibilidad ding tumaas ang value ng mga real estate assets na hawak nila, na maaari ring makatulong sa pagtaas ng halaga ng REIT. Number 3, mataas na dividend yield. Maraming REIT sa Pilipinas ang nagbibigay ng around 5 to 7% dividend yield bawat taon. Minsan, mas mataas pa, depende sa performance ng kumpanya at market conditions. Mas mataas ito kumpara sa nakukuha mo sa traditional savings accounts at ilang investments. Number 4, liquidity. Since nasa stock market ito, madali kang makakabili at makakabenta ng shares sa anumang trading day.
Hindi tulad ng pagbili ng lupa, bahay o kondo na maring abutin ng maraming buwan o ilang taon bago mo maibenta. Number 5, bawas sakit sa ulo. Kung ikaw mismo ang may rental property, ikaw ang bahala sa maintenance, repairs, bakanteng units ng ilang buwan, pasaway na tenants, property taxes at iba pang responsibilidad. Sa REITs, hindi mo na problema ang mga yan dahil may nagmamanage nito para sa'yo. Number 6, diversification. Karamihan sa mga REIT ay hindi lang iisang property ang hawak. Mayroon silang iba't ibang office buildings, malls, hotels o commercial properties na matatagpuan sa iba't ibang lungsod. Pwedeng meron sa Manila, Cebu, Davao at iba pa. Kaya kung may isang property na huminang performance, hindi agad ibig sabihin na apektado na ang buong portfolio. Number 7, passive income. Ito ang dahilan kung bakit marami ang interesado sa REITs. Habang hawak mo ang shares mo, maaari kang makatanggap ng quarterly dividends nang hindi mo kailangan mag-manage ng sarili mong rental property. Okay, doon naman tayo sa cons ng REITs. Meron nga ba? Siyempre, walang investment na puro advantages lang. Narito naman ang ilan sa mga cons ng REITs. Number 1, sensitibo sa interest rates. Malaking epekto ng interest rate sa REITs. Maraming REIT ang gumagamit ng utang para bumili o mag-develop ng mga properties. Kapag tumaas ang interest rates, tataas din ang gastos nila sa pangungutang, kaya posibleng lumiit ang kita nila. Bukod dito, kapag naging mas mataas ang kita sa mga low-risk investments tulad ng bonds, maring may ilang investors na lumipat dito. Number 2, property sector risk. Nakadepende pa rin ang REIT sa performance ng real estate sector. Halimbawa, nung ipinagbawal ang mga POGO sa Pilipinas, naapekto ng ilang REITs tulad ng DDMPR REIT na maraming office tenants mula sa industry na yon. Ganito rin noong pandemic kung saan maraming malls, hotels at offices ang nabawasan ng tenants. Number 3, hindi guaranteed ang dividends. Oo, record silang ipamahagi ang malaking bahagi ng distributable income nila. Pero hindi ibig sabihin nito ay guaranteed na pareho ang dividends bawat quarter. Pwede itong tumaas, bumaba o sa matinding sitwasyon, maring wala silang maipamahaging dividend. Number 4, may 10% final tax. Ang cash dividends ng REITs ay may 10% final withholding tax. Halimbawa, kung ang gross dividend mo sa A-REIT ay 62 pesos, ang matatanggap mo na lang ay 55 pesos and 80 centavos matapos ibawas ang tax. Number 5, volatility. Dahil listed ito sa stock market, normal lang na tumataas at bumababa ang presyo ng REIT shares. Maaaring maapektuhan ang presyo nito ng ekonomiya, performance ng kumpanya, investor sentiment at iba pang market factors. Number 6, wala kang direct control. Hindi tulad ng pagbili ng sarili mong lupa o apartment, wala kang direktang control sa properties ng REIT. Hindi ikaw ang nagde-decide kung sinong tenants, magkano ang renta, o anong property ang bibilhin. Nakaasa ka sa management team ng kumpanya para mapalago ang negosyo. Yan ang mga cons o risk ng REITs. Sa tingin nyo, good investment pa rin ba o hindi na? At mamaya malalaman mo kung anong best REITs to invest. Ngayon, ano bang available na REITs na pwede mong bilhin sa stock market? Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe at pakit na rin ang notification bell. Salamat! Ito ang REITs na available sa Pilipinas. A-REIT, 37.40 per share. Ito ang kauna ng REIT sa Pilipinas at under ng Ayala Land. C-REIT, 3.50 per share. Under ito ng Citicorp Energy REIT at kumikita sa pagpapaupa ng mga lupang ginagamit para sa solar energy projects. DDMPR, 1.04 per share. Under ng Double Dragon. PhilREIT, 2.92 per share. Under naman ng PhilInvestland. MREIT, 13.90 per share. Under ito ng MegaWorld. PREIT, 1.11 per share. Under ng Prime Assets Venture. RCR, 7.10 per share. Under ng Robinsons Land. At VREIT, 1.31 per share under ng Vistaland. Take note lang na ang mga presyong ito ay pwedeng tumaas o bumaba. Depende kung kailan mo ito mapapanood. Personally, ang hawak kong REITs ngayon ay A-REIT, C-REIT, RCR at M-REIT. Pero bago ka bumili, hindi porket sikat ang isang REIT o mataas ang dividend yield, ibig sabihin magandang investment na agad ito.
mas importante na alam mo kung paano pumili ng magandang REIT. Kaya ito ang best REIT to invest. Number 1, mataas ang occupancy rate. Tingnan mo kung marami bang umuupa sa mga properties nila. Mas maganda kung mataas at stable ang occupancy rate at karamihan sa mga tenants ay may long-term lease contracts, halimbawa 10 years o higit pa. Number 2, magandang quality ng tenants. Sino ba ang mga umuupa? Mas gusto natin ang mga malalaking kumpanya, multinational companies at established BPOs dahil mas mababa ang posibilidad na basta na lang sila umalis. Maganda rin kung hindi lang sila nakaasa sa isang tenant o iisang industriya. Number 3, may growth plans. Tingnan mo rin kung patuloy bang lumalawak ang portfolio nila. Bumibili ba sila ng bagong properties o nagdadagdag ng bagong buildings? Kapag lumalaki ang assets nila, mas may pagkakataon ding lumaki ang kita at dividends sa future. Number 4, kumikita ang kumpanya. Simple lang, kumikita ba sila o nalulugi? Maganda rin kung manageable ang utang nila at maayos ang kanilang financial statements. Number 5, consistent ang dividend payout. Hindi lang mataas na dividend ang tinitingnan. Mas importante kung consistent silang nagbibigay ng dividends sa loob ng maraming taon at kung may history ba ng pagtaas ng payouts. Number 6, magandang sponsor at track record. Panghuli, tingnan mo rin kung sinong sponsor o parent company ng REIT. Mas panatag ang loob ng maraming investors kung ang sponsor ay may mahabang track record, magandang reputasyon, at napatunayan ng mahusay mag-manage ng real estate. Ngayong alam mo na kung paano pumili ng REIT, ipapakita ko naman sa iyo how to invest in REITs step by step. Para makapag-invest ka dito, kailangan mo muna ng stock broker. Ilan sa mga sikat na broker sa Pilipinas ay Dragonfy, Call Financial, Bido Securities, First Metrosec at iba pa. Personally, meron akong Dragonfy, Call Financial, ang OG broker ko, at may malit din akong hawak sa BDO Securities. Pero para sa tutorial na to, Dragonfy ang gagamitin natin dahil ito ang ginagamit ko ngayon at beginner-friendly ang interface nito. Step 1. Download Dragonfy. I-download lang ang Dragonfy sa App Store o Play Store. Kung gusto mong suporta ng channel, pwede mong gamitin ang referral code ko. Step 2. Complete your application. Sundan mo lang ang registration process. Kailangan mo din ng valid ID, email, TIN number, at iba pang verification information na hihingin sa application. Madali lang naman itong sundan at gawin. Step 3. Fund your account. As of this recording, 1,000 pesos ang minimum funding requirement sa Dragonfy. Marami kang pwedeng gamitin, tulad ng via CIMB, InstaPay, online bank transfer, at iba pa. Personally, Union Bank Online Transfer ang ginagamit ko dahil mas convenient ito sa akin at wala namang fees. Step 4. Bumili ng REIT. Ganito ang magiging itsura ng Dragonfy app. I-click mo lang ang Invest button dyan sa bandang baba. Pagkatapos, i-search ang ticker ng REIT na gusto mong bilhin. Halimbawa, REIT. After clicking that, ito ang lalabas. At kapag pinindot mo ang buy, makikita mo ang order screen. Nandito ang quantity, limit price, at duration. Para sa beginners, huwag mo munang isipin ang stop limit. Limit order lang muna ang gagamitin natin. Now, sa quantity, ito yung board lot o lot size. Sa example natin, 100 shares ang minimum. Kaya dapat multiple of 100 ang bibilin mo. 100, 200, 300 shares, and so on. Yung limit price naman, yan yung presyo na gusto mong bilhin. Pwede mo ring baguhin yan. Halimbawa, gagawin mong 37 pesos. Sunod naman is duration. May 3 options dito. Day, meaning valid lang hanggang today ang order mo. GTC, meaning good till canceled. Mananatiling active ang order mo hanggang ma-match ang presyo o ikaw mismo ang magka-cancel. GTD, meaning good till date. Ikaw ang magsiset ng date kung hanggang anong date valid ang order mo. Personally, ang ginagamit ko lang ay day and GTC. Ito ang halimbawa ng day order. Base dito, 1 PM din na match at nabili ko kaagad ang A-REIT. At ito naman sa GTC order.
Inabot ito ng 5 days bago na-execute dahil hindi ka agad na match sa gusto kong mas mababang presyo. Bagay din itong GTC kapag ayaw ninyong laging tutukan ang stock market. Okay, dito naman tayo sa bandang baba, sa market depth. Dito mo makikita kung anong presyo ang gustong bilhin ng mga buyers at anong presyo naman ang gustong bentahan ng mga sellers. Bid, ito ang mga gustong bumili. Ask, ito naman ang mga gustong magbenta. Ang lowest ask price ang unang mabibili kapag may buyer na pumayag sa presyong yun. Halimbawa, kung gusto mong ma-execute kaagad yung order mo, i-match mo lang ang iyong limit price sa lowest na ask price. Ito yung nasa taas. So, kung 37.4 ang lowest na ask price at nilagay mo ring 37.4 ang limit price mo, malaki ang chance na ma-execute agad ang order mo. Kung mas mababa naman ang nilagay mong presyo, halimbawa 37 pesos, kailangan mo munang maghintay hanggang may seller na mag-match sa presyo na yon. Ulitin ko, para makabili ka ng REIT, kailangan mag-match ang limit price mo sa lowest ask price ng seller. Take note, pwede itong magbago kada segundo o minuto. Step 5. Check your order. Pagkatapos mong i-confirm ang order, makikita mo ito sa orders. Pero imagine na lang guys na A-REIT yan since wala tayong open order ng A-REIT ngayon. So kapag nakalagay dyan na working, ibig sabihin hindi pa namamatch ang presyo na gusto mong bilhin. Kaya waiting pa yung order mo. Kung day order ang ginamit mo at hindi na match ang presyo hanggang matapos ang trading day, automatic itong may expire at babalik ang buong pera mo sa available to trade or buying power. Pero huwag ka mag-alala, wala namang charge kapag hindi na-execute ang order. Kapag completed, ibig sabihin successful na ang purchase mo ng REIT. So congrats! Ganun lang kasimple bumili ng REIT gamit ang Dragonfy. Kapag successful na ang order mo, lalabas na ito sa portfolio mo kasama ng iba mo pang stocks. Hopefully guys, nakatulong sa inyo ang tutorial na to. Pwede mo ring balikan ulit ang video anumang oras kung kailangan mo ulit ng guide sa pagbili ng REITs o kahit stock sa Dragonfy. At kung gusto mong malaman ang tamang order sa pag-invest ng pera mo, panoorin mo nitong susunod na video sa screen. Click mo na. Watch now.